Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magliligtas niya sa atin, sa biging sariwain. Magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos na ating Ama, ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu, nawa laging sumainyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ang hamon sa atin sa araw-araw ay ganap na makasalo si Jesus sa dakila at banal niyang awa para sa ating lahat ng kanyang pag-ibig sa magitan ng banal na Eucharistia. Araw-araw, hinahamon tayo palapit ng papalapit upang magganap tayong makapagpasya sa ating pagsunod, katulad ng pagsunod at pag-aali ng buhay ni Santa Cecilia. Sa mga pagkakataon tayo po ay naging mahina at nagalinlangan, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawing mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan, sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Palungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea.
Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita'y bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umapod din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalabastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Beltsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala, ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay magsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan niya ang mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang mga naghihirap, maging mga api may bagong pag-asa sa muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at naiwang walang anak, ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo. Hanggang sa 7, isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae
sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y magiging anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab at na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi nila sa mga eskriba, magaling ang sagot mo, Guro. At wala nang nangahas magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay po, magandang umaga mga kapanalig at matatapos na naman natin ang isang linggo. Ano po? Pero ngayon, ang nagbabadya din nating wakas ng ating pagdiriwang, ang ating cycle, liturgical cycle, bukas po ay Christ the King at sa sunod na Sunday ay Adviento na naman. So nagpapahiwatig ng wakas ng panahon. Sa wakas ng panahon, tayo ba ay talagang maliligtas? O, yan ang usapin. Totoo ba talagang may pagkabuhay na maguli? Di ba? O, yung mga Saduceo, hindi sila naniniwala. Mga kapanalig doon sa mga hindi naniniwala, kahit anong paliwanag mo, ay walang epekto po yan. Hindi naman sila naniniwala eh. Pero sa mga naniniwala na, hindi na kailangang magpaliwanag pa. Pero alang-alang po sa inyong lahat sa umaga pong ito, una, ako ay naniniwala. Kaya ang aking ibinabahagi po ay ang aking paniniwala. Totoo po may pagkabuhay na maguli. Ngunit, tiyakin muna natin kung papaano ka nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Kung dito pa sa lupa, hindi ka na nabuhay, paano pa magkakaroon ng isang panibagong buhay? Ngayon, anong ibig ko sabihin ng buhay dito sa lupa? Kailangan dito sa buhay, matagpuan mo ang buhay na karapat-dapat. Isang buhay na nag-iiwan ng bakas, nag-iiwan ng imprenta sa puso, sa isipan, sa alaala ng mga tao. O sa maikling salita, ikaw po ay nag-iwan ng isang magandang buhay. Kung maganda ang buhay mo, tinitiyak ko sa iyo, may buhay ka pa sa kaluwalhatian sa susunod na buhay. Okay, ito rin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Sinabi mismo ito ni Kristo. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay at ang sino mang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang mga nananalig kahit ang mga nabubuhay at nananalig ay hindi mamamatay. Ay wika po yan ng Panginoon, mga kapatid. Pero ang usapin, kinakailangan maging tapat tayo habang tayo ay nabubuhay. So binabanggit dito ng mga Saduceo, merong nilagdaang kasulatan si Moises. At ang sabi dito sa kasulatang ito, kapag ang isang lalaki ay namatay at naiwang walang anak ang kanyang asawa, yung kapatid nito ay kailangan pakasal sa balo para bigyan ng anak, para magpatuloy ang kanyang lahi, magpatuloy ang kanyang pangalan. So magpatuloy, kailangan mayroong naiiwan na nagpapatuloy noong kanyang buhay. Pero medyo sinadsad ito ng mga Saduceo. May 7 magkakapatid. Palagi ko naman, wala naman sigurong ganong klaseng istorya. Ano po?
Yung 7 magkakapatid na pangasawa ng babae at namatay silang lahat at wala silang anak. Ang sabi dito, okay, nag-aasawa at pinag-aasawa sa buhay na ito, dito sa lupa, pero sa buhay na darating, yung mga karapat-dapat na buhayin ay hindi na mag-aasawa sapagkat walang nang kaugnayan ng kanilang katawang lupa dito sa makasanlibutang pamumuhay sapagkat doon ay matutulad sila sa mga anghel. Kaya hindi na kailangan, no, sapagkat puspos ang kagalakan, puspos na ang kaluwalhatian, sila ay nakakasalo na sa hapag na walang hanggan na mananakop o si Kristo kasama ng lahat ng mga banal na hinirang, yung pangangailangang pangkatawan ay nawala na. Wala na, hindi na kailangan, hindi na mag-aasawa o anong bagay. Kaya dito pa sa lupa, pinag-aayos mo na yon. So, maging tapat na kayo sa inyong mga asawa sapagkat ang katapatan nyo sa inyong mga asawa ay tangi ding pamamaraan ng Diyos para tiyakin ang inyong ganap na kalagayan sa buhay na walang hanggan. Ay kung dito sa lupa, sa maliliit na bagay, hindi kayo nyo kayang maging tapat. Sabi sa Biblia, sino magkakalob sa inyo ng isang katapatan na mas malaki, mas dakila? Mas dakila palagi ang tingin natin sa dulo ng ating paglalakbay ay matagpuan natin ang kaluwalhatiang walang hanggan na iniaalok sa atin mismo ni Kristo na siyang muna na muling nabuhay para tayong lahat ay makasalo sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, mga kapanalig, kay doon dapat tayo tumitingin sa dulo ng ating paglalakbay. Sa uri ba ng pamumuhay mo ngayon? Lahat ng ginagawa mo ngayon? Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa palagay mo kaya ang iyong pamumuhay ngayon ay mayroong kasapatan na dahilan para anihin mo ang kaluwalhatiang walang hanggan. Totoo ang buhay na walang hanggan. Totoo lahat ang sinabi ni Kristo. Pero ang sukatan pa din, kung papaano ka nabuhay dito sa lupa, yan din ang magdadala sa iyo sa kaluwalhatian. Kung nabuhay ka ng maayos, matapat, malinis, walang bahid, dungis, yan, ay mabubuhay ka doon sa magpakailanman. Si Santa Cecilia po, yung ating martir sa araw na ito, doon sa gabi nung kanyang kasal, ay nagdesisyon siya uli na panabaguhin ang kanyang pangako na ialay ang kanyang sarili sa kanyang minamahal na si Jesus. Dahil po dito, sabi niya, nakalaan ang kanyang buong buhay, puso, lahat-lahat para sa Diyos. So yung kanyang kasintahan, pati pa yung kanyang kapatid, ay nagpabinyag din. At sa panahon ng pagbabawal ng pagsunod, si Santa Cecilia ay pinarusahan, ipinasok sa isang maningas na pugon at lalo pang pinag-ibayo ang init na suffocation, no? Talagang pinagtiisan niya ito hanggang sa pagganap na pag-aalay ng kanyang katapatan, ng kanyang puso sa Diyos. Tayo din po, araw-araw, yan din ang hamon. Maging matapat tayo sa Diyos para sa ganap na pamumuhay sa langit. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob
ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan na tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Aming Ama sa langit na pinagbubukalan ng aming buhay, diligin mo muli at muli ang aming puso upang sa pamagitan ng iyong pagbibiyaya, makamtan namin ng tunay na kahulugan ng buhay dito sa lupa ay ang aming paghahangad ng buhay sa piling mo. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambanan, katulad ng halimuyak ng insensong umakyat sa kalangitan. Umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang alay na aming inihanda ngayong si Santa Cecilia ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir sa paninindigang lubos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ngayong aming kagalakan ni Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, nabubuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa maitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa maitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pag-ala-ala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, mga kapanalig, sambahin po natin ang Panginoon, ang ating Ama sa Langit, pamagitan ng panalangin na iniwan sa atin mismo ni Jesus.
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adia, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyong, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ating mga mahal na yumao. San Miguel Arcangel, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin.
Manalangin para sa mga kaluluwa ng ating mga mahal na yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao, na sa daigdig na ito ay nananatili na sa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumhan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Na sa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Loobin mo po sila, iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ng kanilang espiritu at makapiling na sana nila ang iyong kaluwalhatian at kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo, kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa buhay ng mga banal, si Santa Cecilia ay iyong pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kaluwalhatian sa piling mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Isang personal pong paanyaya para sa lahat. Dagdagan natin ang ating mga panalangin, ganap na paglaya ng ating bansa sa lahat ng mga mapang-usig na gawa din ng sambayanang Pilipino. Sumainyo ang Panginoon at naway pagpalain kayo, makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo bilang mga tunay na lingkod ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan, ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh. Aking isasaysay, dahilan sa'yo, ako'y awit ng may kagalakan. Pupurihin kita, pupurihin kita, pupurihin kita. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka